Scenes may not be suitable for very young audience. Parental guidance is recommended. Di ka man lang nag-isip, di ka man lang nagsikap, pinabayaan mo ang iyong kinabukasan. Ba't ka ganyan? Di naman sila nagkulang, ibinigay ang iyong kailangan. Bakit bumagsak ka sa kalokohan? Nagpabaya ka. Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. At syempre, andito na naman po ang inyong lingkod, si Ed Rosales po sa WOW Action Balita sa radyo at dyaryo, no? At magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao, sa lahat po na nakikinig ngayon sa programang WOW Action Balita sa radyo. Sana po ay lahat po ng ating pinagpaparatingan ng mga reklamo ay maaksyonan po sana. Uunahin po natin yung nasabing barangay captain, no? Diyan sa may Block 40, Lot 27, ano? Phase 3, Barangay Lungos, Malabon City. 1 year na, illegal jumper, barangay captain, walang aksyon. Grabe ka naman. Dito sa programa po natin ay talagang ipapakita po natin at ipapanawagan natin kay Presidente Duterte at sa lahat po ng nasabing sa DILG, kay Secretary Eduardo Anyo at kay Yusik Malaya, kay Yusik Martin Dino na siyang Barangay Affairs Office, at sumagot po si Yusik Martin Dino sapagkat going to from Manila, going to Gapansya, at tayo ay nakikipag-appointment sa kanya, at ito ay sinagot niya pwede daw kahit bukas. Ang courtesy call po natin, no? Kaya doon po sa ating mga reporter, kay Roland Peña, tutungo kayo, yung team ng WOW Action Balita sa radyo at dyaryo, puntahan nyo sa tanggapan si Yusik Martin Dino at may appointment tayo bukas. Sana po ay matugunan lahat ng ipinararating po natin. At wala po tayong sinisino rito sa programa natin, ano? Basta ang importante po sa atin, yung makarating po sa kanila, yung mga karaingan ng taong bayan. Ano ba naman yan? Barangay 40, Lot 27, Phase 3, Barangay Lungos, Malabon. 1 taon na. Illegal jumper. Barangay captain. Buti nga wala kang pangalan kung nagkataong may pangalan ka titiyakin ko po sa inyo na hindi po kayo aabutin dyan ng napakatagal na panahon. At ipaparating po natin kay Yusik Martin Dino, eto pong walang aksyon na illegal jumper ng barangay captain dyan sa may Lungos, Malabon. Tayo rin po ay nakipag-ugnayan sa tanggapan po ng ugnayan ng Pasig, kaya Miss Dimanlig at kay doon sa DSWD, kay Ma'am Peralta, no? Napakabait po ng mga taong yan, at kaya sinusubok po natin na tawagan ang tanggapan nila para ma-interview po natin tungkol po doon sa peace in order, no? Lalo doon sa ordinansa ng Pasig. Bakit ang mga barangay captain sa Pasig ay hindi po matugunan yung mga karpyo, no? Para doon sa mga kabataan. At hindi po hulihin yung mga nagkalat na mga kabataan na mga nagnanakaw ng mga cellphone, akyat bahay. Nagkalat na po dyan sa may Bunga, Pasig City.
Tinatawagan din po natin ng pansin si Police Colonel Villasiran Senior, Junior, na siyang acting OIC ng Pasig Police. Sir, paki-aksyonan naman po. Nagkalat pong kabataan, hindi po yata kaya ng barangay captain dyan sa Pasig. At yaan matagal na po na ipinararating po natin sa tanggapan po ng Mayor's Office. Sana maaksyonan po ni Mayor Vico Soto. Lalo yung nasabing basura, abay, tambak na, wala nang kumukuha halos ng basura. Ano ba naman pagbabago ang gusto mo, Mayor Vico? Sana magbago na nga ang Pasig. Magbago na nga na nagkalat po ang mga kabataan na nagnanakaw at umaakyat na po sa mga bahay-bahay. Sino po ang mga leader niyan? Yan ang sinasabi ko po. Tiga ibang lugar ang nandyan sa may malapit lamang sa Cebuana. Nagkalat po yan sa harapan ng Artillo. Madaling araw, gabi, araw, wala pong pulis na umaaksyon diyan sa nasabing kabataan na yan. Ano ginagawa ng mga barangay tanod? Diyan sa may Bunga, Pasig. Kaya tinatawagan po natin ng pansin ang ugnayan ng Pasig at yung DSWD ng Pasig para maaksyonan po at paghuhulihin yung mga kabataan na yan na perhisyo sa bayan. Di ba? Kaya po yung sinasabi natin, tayo po ay talagang nanggagalaiti sapagkat hindi ma-aksyon-aksyonan ng nasabing mga barangay captain yung mga ordinansa. Bakit ayaw ipatupad, no? Yung ordinansa dyan. Samantalang mayroon naman pong ordinansa sa Pasig, yung curfew, paganahin po ng mga barangay captain at saka mga pulis. Hindi lamang yung mga kung ano-anong mga pinagagawa ng ating kapulisan dyan sa Pasig. Sana naman po unahin po yung problema dyan sa floodway, may bunga. At pinasasalamatan nga pala natin si Bong Durumal de Leon, ang head ng Action Line ng Pasig. At syempre, pinasasalamatan natin ang tanggapan po ng Toro ng Pasig, si Mr. Bolta. No, kaibigan po yan ni Bong Durumal. Hindi lang po natin na-meet ng personal, pero isa sa staff niya ng Toro ay ipinakilala sa atin ni Bong Durumal de Leon, ang head ng Action Line. Makikipag-usap sana tayo tungkol doon sa mga tri-bike at saka doon sa mga tatlo gulong. Mamaya rin po yung mga picture ng illegal parking na kinulambuan pa ng tarantadong barangay captain na si Romeo Payumo. At ipakita natin barangay 42 Zone 3 ng Maynila. Ipakita nga natin yung mga kinulambuan ng nasabing mga barangay captain na nakunan po ng ating team ng Wow Action Balita sa radyo at dyaryo. Yan po ang ipaparating natin kay Yusek Martin Dino. Ayan, barangay 42 Zone 3. Romeo Payumo po ang barangay captain. Oy, gumising ka, Mr. Payumo. Romeo Payumo ng Zone 3. Naku, nakakahiya ka. Pakita natin lahat. Yan, yung mga illegal, nakakulambo pa. Hindi ka ba nahihiya niyan, Mr. Payumo? Isa kang barangay captain. Ano ang ginagawa mo doon sa road clearing operation na ay pinatutupad at inutos ng ating Presidente Duterte? Yan, nakakulambo lahat yung mga kotse na yan. Ano ba yan?
At nung makita ang pinipicturan ng team ng Wow Aksyon Balita sa radyo at dyaryo, abay na tiningnan pa ang ID. Hindi raw pwedeng mag-cover yung ibang reporter. Tarantado ka. Anong sinasabi mong hindi pwedeng mag-coverage ang reporter ng Wow Aksyon Balita? Kahit saan pwede kami mag-coverage. Basta may illegal kayo, pwede namin kunan. Ayaw sa gusto ninyo. Yan ang utos ng presidente, linisin, road clearing operation sa lahat ng lugar. Lalo dyan sa mga national road at saka sa secondary road. Aba, nakakahiya ka, kukunan mo pa ng picture yung ID ng reporter ko. Grabe ka. Pasalamat ka, hindi ako kasama nun. Ipapakain ko sa iyo yung ID ng Wow Aksyon Balita sa radyo. Oh, Mr. Payumo, baka mahiya ka naman sa sarili mo. Mahiya ka sa sarili mo sapagkat nagkalat po yung mga kinukulambuan yung mga kotse dyan sa inyong lugar. Barangay 42, Zone 3, yan po, ang barangay captain po dyan, si Barangay Captain Romeo Payumo. Ang galing mo, sir. Ayaw mo magpa-coverage sa iba, may reporter na raw siyang sarili. Aba, sino reporter mo pinagmamalaki mo? Barangay Captain, sino? Kung ako nandyan sesimplang ka sa akin Pinagmamalaki mo, reporter mo. Sino reporter mo? Malaking istasyon? Tarantado kayo. Ang utos po ng presidente, linisin ang lahat ng lugar na nagkalat, vendors man yan o mga illegal parking ng mga sasakyan na walang parkingan. Maging ang utos ng Secretary Eduardo Año ng DILG, linisin ang lahat ng lugar. Ipatowing mo lahat yan. Pasalamat ka, wala ako sa lugar na yan. At marami akong inaasikaso. Pag hindi, dinalang kita ng MMDA dyan. Ano sasabihin mo? Roland Peña, kumontak ka ng MMDA, no? I-raid nyo yan lugar na yan. Pangunahan mo yan. Tarantadong barangay captain yun, Isipin mo na magkakaroon ka ng show cause order kapag hindi mo nalinis yan lugar mo. Ipakikita ko dito sa programa ko lagi yung iyong barangay. Sisikat ka ng gusto dito. Lalo yung Meralco, dyan sa Lungos, Malabon City. 1 year na po yung illegal jumper. Kinakat lang. Pero nag-iiwan pa rin ng bakas na pwedeng pagkabitan ng jumper. Etong mga tiga Meralco, ewan ko kung anong ginagawa nito Pag nagre-reklamo, yung mga tao, sasabihin hindi nila trabaho yon. Pagka pumunta ka sa main office, sasabihin nila, sir, wala naman nagre-reklamo Mga tarantado kayo. Kaming mga nagbabayad ng kontador sa Meralco, ang apektado po sa lahat ng mga ginagawa ninyong mga tarantado kayong mga kontador kayo dyan. Yung mga namumutol. Nagsasama pa kayo ng mga pulis, ayaw nyo naman tuluyan. Ayaw nyong kasuhan. Panawagan kayo ng panawagan sa lahat ng mga may mga illegal connection. Pinipera lamang po yan. Huwag kayo maniniwala sa mga tarantadong yan. Naku, lunes na lunes, ginagalit nyo. Pero bago ako magalit ng husto, ipakita natin yung live interview ng ating chief reporter ni Roland Peña kay Police Lieutenant Andres Victoriano. Tama ba? At yan, pakinggan natin. Dito po tayo ngayon sa Barangay Tugatog kung saan nakatalaga si PCP4
Commander Andres Miguel Victoriano upang magbigay siya ng konting pahayag ukol sa 1602. Ako po si Police Lieutenant Andres Miguel Victoriano, PCP-4 Commander ng Malabon City Police Station. Sa kasalukuyan, kami po ng aking kapulisan ay mahigpit na pinututupad ang kautusan ng aming Chief PNP na si Police General Archie F. Gamboa sa pagpapatigil ng iligal na sugalan at aming pinaiting ang aming operasyon laban dito sa lahat ng uri ng sugal. Ako ay nananawagan sa lahat na kung sino man ang lalabag dito, kayo po ay nahaharap sa kaukulang kaso. Ang paglabag sa Presidential Decree 1602 amended by Republic Act 9287 o pinabigat na parusa sa ipinagbabawal na sugal. Muli ako po ay nananawagan sa lahat na sana'y sumunod po tayo sa pinaiiral na batas. O yan po si Teniente Andres Miguel Victoriano, hepe ng PCP-4. Muli po, ito po ngayon din ko, Roland Peña, nag-uulat para sa Action Balita. Dito po tayo ngayon sa Okay, very good, very good. At yan po yung tunay na pulis. Thank you, Chief. At binubuhay mo yung dugo ng ating mga kapulisan. Hindi kagaya ng Barangay Captain Romeo Payumo. Pumipikit yung mata ko dahil nanggagalaite ako rito kay Barangay Captain Romeo Payumo ng Barangay 42 Zone 3. Grabe ka. Alam mo, bibihira na naman akong magalit. Lunis, gagalitin mo ko. Sa mga Meralco, no? Ang panawagan po ng programang ito, putulin nyo na po yung linya dyan. Sa nasabing Barangay Block 40, Lot 27, Phase 3, Barangay Lungos, Malabon City. 1 taon na yung reklamo ng illegal jumper. Marami ng sunog ang nangyari dyan. Pati Barangay Captain, ayaw umaksyon. Sana meron ba tayong hari ng kidlat dyan? At saka, magre-request lang ako sa hari ng kidlat. Patatamaan natin yung mga tarantadong barangay captain. Sabi nga ng ni Yusik DILG Martin Dino, ang ating kaibigan at hinahangaan. Sabi niya, ikaw na barangay captain, inutil ka kapag hindi mo alam kung ano nangyayari sa barangay mo. Tama yun, sir. At 100% okay. Okay dito sa programa po natin. At yung ating courtesy call, Roland Peña, kay DILG, Yusik DILG Martin Dino, bukas yun. Tunguhin nyo ng team natin at interviewin nyo regarding dyan sa nasabing itetext ko sa iyo kung ano yung aming topic. Para na sa ganun ay malaman natin. Yung tarantadong Romeo Payumo na yan, yung Block 42, unahin nyo yung iparating sa kanya. Tapos yung 1 year na reklamo na dyan sa illegal jumper na ayaw aksyonan ng barangay captain, isama nyo na rin sa reklamo natin. Para mapadalhan ng show cause order yan. Yan ang trabahuin nyo. Yung team ng Wow Action Balita sa radyo at dyaryo, pupunta ngayon, bukas, sa tanggapan ni Yusik DILG Martin Dino. Mayroon po tayong courtesy call sa kanya. Puntahan nyo. Magpakilala kayo, isuot nyo yung ID nyo. Lalo yung ating paparazzi. Pangunahan mo na yan, Chief Roland Peña. Huwag nyo nang palusutin yung mga barangay captain na inutil
ayon sa kanya. Ipapakita natin yung video na yung sinasabi niya kapag ka hindi alam ng isang barangay captain na mayroong anomalya dyan sa kanyang nasasakupan, inutil yan. O gaya po ni Bayumo, inutil talaga yan. Kagaya ng barangay captain dyan sa Lungos, Malabon, inutil pa rin. Yung mga nagkaso doon sa mga NGO, inutil pa rin. Grabe, no? At inuulit ko, ang programang Wow Action Balita sa radyo at dyaryo, walang pwedeng gumamit ng programa ko maliban doon sa miyembro ng Wow Action Balita sa radyo. At kung sino man ang gagamit ng ibang grupo, hindi pwede. Magagalit ako sa inyo. Ang pinapahintulutan kong gamitin ninyo yung ID ng Wow Action Balita sa radyo at walang pwedeng gumamit niyan ngayon 2020 kung hindi ang reporter lamang ng Wow Action Balita sa radyo at dyaryo. Huwag kayo magtangka. Yung mga dating may ID, huwag nyong gamitin. At pag ako nakatsamba sa inyo, ipahuhuli ko kayo. Yan hindi ko pinahihintulutan. At doon sa mga umiikot sa iba't ibang lugar na hindi suot ang aking ID ng Wow Action Balita, huwag kayong pumayag, itawag nyo kay Chief Roland Peña. Para nang sa ganon, alam niya kung sino yung reporter na yon. At lahat ng panawagan po natin, no, doon sa mga bawat barangay, no, na walang ginagawa po yung inyong mga barangay captain, panahon na po. I-send nyo po sa Wow Action Balita sa radyo at dyaryo yung mga lugar, kunan nyo po ng picture at kami mismo ang magpaparating at ipa-ooperate po namin sa mga grupo ng MMDA. Pangungunahan po ng programang Wow Action Balita sa radyo at dyaryo yung nasabing mga operation sa mga illegal terminal at saka mga illegal vendors. Lalo yung mga kinukulambuan ng mga kotse, pare-reker ko po yan. Kung matatandaan nyo, nung panahon po doon sa Maynila, yung nasabing lugar dyan ng gilid ng isitan, naglalakihan po. Naglalakihan ng mga makina dyan. Pinareker ko lahat yan. Mag-isa lang po ako, kaya ko yan. Kinaya ko po yan. Reporter pa lang po ako nung araw. Lalo ngayon, nasa kakampi ako. Si Chinoy, yari kayo. Yari kayo kay Chinoy. Tayo, nagpapa-operate din po tayo. At baka akala ninyo, kayo lang ang kayang magpa-operate. Ang programang ito, kaya rin pong mag-request ng operation. Baka gusto nyo, araw-arawin ko lahat ang mga barangay ninyo. Pag hindi lahat yan, naubos Gusto nyong sumikat, Ngayon 2022, malapit na po ang eleksyon. Mahiya po kayo sa inyong sarili na mga barangay captain na walang ginagawa. Kaya tama po yung sinasabi ni Yusik Martindinho, no? Inutil kayo pag wala kayong alam sa inyong lugar. Yung sinasabing 1602, sa iba't ibang lugar, kayo na po ang magsabi kung ano ang mayroon at wala. Natigil po ba o hindi? Yung mga reaksyon at reklamo po ninyo, isend nyo po sa Wow Action Balita sa radyo at dyaryo. Send nyo lang po sa aking email, no, sa edo_56stronger35@yahoo.com. Lahat ng reklamo nyo, wag lang po sa pera, wala po tayo niyan.
Pero pagka ipaki-clearing po ninyo, sabihin nyo sa akin. Mag-send po kayo ng reklamo. Kahit sinong barangay captain yan. Paki-clearing po ng programang ito yan. Magre-request po tayo doon sa mga tigasin ng mga MMDA. Attention nga pala kay Secretary ng LTFRB, DOTC, LTO, MMDA. Abay sir, ang problema po ng inyong lingkod, yung masyadong pinahihirapan ang mahirap. Wag naman po ninyong iban yung 3 gulong. Paano po sila mamamasada? Hindi ko sinasabi na sila po ay magpa-ekis-ekis sa National Road. Pero, yaan po ay tumatawid lang. Wag naman po nating higpitan masyado. Hayaan po natin sila makapaghanap buhay, no? Ang karamihan pong apektado doon sa clearing operation, ay may hirap na tao. Yung mga vendors sa Baclaran, sa iba't ibang lugar, Pasay, LRT, lahat po yan apektado doon sa road clearing operation po. Pero okay lang po yan dahil nililinis po ninyo. Wag naman po pati mga tricycle na naghahanap buhay din po, tatawid lamang sa National Road ay huhulihin ninyo. Iba napaka ano naman po, kung ako ang naging presidente, hindi po ako papayag na paistapin nyo yan. Ang iban po ninyo, yung mga gumagawa po ng mga illegal. Pero yung mga naghahanap buhay po ng mga tricycle, yun lang ang kayang bilhin. Hindi po naman kayang bumili ng 4 wheels na ang halaga 3.8 million. Di ba? Yan po. Ang pinaka-importante po, yung naghahanap buhay po sila ng marangal. Hindi ba, Yosica Martindinho? Hindi po against sa programang ito, doon sa kampanya po, pero sana bigyan nyo rin po ng kaunting konsiderasyon sapagkat wala naman pong consultation sa taong bayan. Meron po ba tayo, nagkonsulta po ba tayo sa taong bayan? Wala naman po Konsultasyon sa taong bayan. Kahit nga sa akin 3 rin sir ang gulong ng minamaneho. Wag naman po sanang kagaya niyan. Halimbawa, service lamang ng tao, maghahatid ng kanyang anak o kaya asawa sa isang lugar. Pagdaan sa National Road, hindi po ba pwede yun? Dapat pwede rin. Malaking sasakyan naman At saka bahagi naman, kanang bahagi lamang, pwedeng tumakbo. Kapag gumit nga, tsaka nyo huli. Bigyan po natin ng pagkakataon na makapaghanap buhay po yung mga marangal na hanap buhay. Kagaya ng mga vendors na nagkalat po dati sa kalsada, sa iba't ibang lugar, ilagyan po natin ng guhit. Pag lumampas, wala nang patawaran. Para makapaghanap buhay po sila. Binabati ko nga pala si Barangay Captain Dexter Mangurangka, ang pinakamagaling na barangay captain sa Pasay. At siyempre, sa mga barangay chairwoman naman, ang magagaling dyan, sila Pichay, Alma Pichay, chairwoman na Alma Pichay at saka Julie Barameda. At saka si Reynaldo Legaspi. At saka si Bong Atienza. At saka si Ruel Tuto
Kuramo. Bawang mga barangay captain po yan sa Pasay. At syempre binabati po natin ang mayor po ng Parañaque na si Edwin Olivares. At si Admin Soriano. At saka yung tax force sa Parañaque. Pinangunahan po ni retired General Ariel Andrade at saka yung kanyang mga staff. Malinis, ano? At saka yung PCP commander, si Police Major Julie Soriano. Oh, 'di ba? Ang galing-galing po, 'di ba? Ang linis. At hindi po tayo against doon sa mga barangay captain, ano? Marami po tayong mga barangay captain na kaibigan. At doon sa mga galing na mga barangay captain, pinupuri po natin. Pero doon sa mga nagpaparating na sa inyo ng reklamo, ayaw nyong umaksyon, by inutil nga kayo. Tama yung sinasabi ni Yusek Martindinho. Inutil talaga kayo. Sana magkaroon uli ng yung sinasabing magkaroon ng eleksyon uli. Kung hindi man i-appoint na lang, alisin yung mga tiwaling opisyal ng barangay. O, di ba? O i-appoint na lang. Ha? Kung sino yung magaling na kagawad niya, i-appoint po ni Secretary Martindinho. Para nang sa ganon, yung pagkaang-kaang at saka mga inutil sa pansitan ng mga barangay captain, ayaw magpatupad ng mga ordinansa, ayaw ipahuli yung mga taong ayaw matulog sa gabi. Yung gamot na ayaw magpatulog. O, di ba? Galit na galit po ang presidente dyan. Maging tayo, napiperisyo po. Sa gabing gusto mo nang magpahinga, nag-aalala ka, baka mamaya, ikaw na pala ay inaakyat ng mga magnanakaw. O yung mga pitmalo at saka letmako na mga magnanakaw. Yung mga barangay captain na pitmalo at nako. Nanggagalaiti talaga na naman ako, Lunes na Lunes. Wala yata akong mapapasalamatang maganda. Pilit po natin kinokontak ang tanggapan po ng ugnayan ng Pasig at saka ng DSWD sa pamamagitan po ni Ma'am Peralta at saka ni Miss Dimanlig. Sila po ay yung Public Information Office. Nagpadala na po tayo ng letter yung ating chief reporter pero wala pa rin po naging aksyon. Aywan ko kung ano na po ang nangyayari. At siyempre, pinasasalamatan nga pala natin ang Biseo ng Pasig. Nako, inuubo na ako. Pagka ganito kasi nagkukomentaryo ako may mga demonyo pumapasok sa lalamunan ko O yung magagaling na reporter po ng programang ito, no? Yung umattend po sa seminar kahapon, thank you. Alam mo, pag ikaw ay natuto ng maayos at mahusay, nako, salamat, naalala na naman po ako ng aming manager, no? At yan. Pag nagko-komentaryo kasi ako, pinapasukan ng ng mga demonyo. Marami po nagagalit. Lalo yung pagka tinatalakay ko na yung mga ayaw magpatulog sa gabi, yung mga inutil na barangay captain, mga inutil na mayor, at yung mga tatakbo pang mga inutil pa rin. Ngayon 2022, mamamayagpag po ang programang Wow Aksyong Balita sa radyo at dyaryo. At sisikapin po ng programang ito
na lahat po ng mga barangay captain, mayor, natatakbo, sana ay matinik na lang kayo. Yung wala na mga gagawin. Mahirap naman paupuin mo yung bagong-bago kasi parang buaya yan eh. At karamihan ng nasa politiko at nakaupo, kabig ng kabig yan. Wala man lang palabas. Ewan ko, balita ko pa lang sana kumpirmado ito. At sana tumawag si John Maligalig para ma-confirm natin kung totoo o hindi. Yung nababalita. Yung nababalita na tatakbo sa pinakamataas na posisyon si Kuwan. Si Kuwan pa lang yun. Yung Pitmalo at Letmako. At laking mahirap daw to. Sabi ni John Maligalig at saka ni Chief Reporter Roland Peña. Laking mahirap to, kumakain ng tuyo. Kumakain ng dilis. Kaya nagagalit siya. Gustong tumakbo. Tumakbo ng tumakbo sa 2022. O sino? Ngayon pa lang, sinasabi ko na 2022, national election. O ako, meron na akong gustong iboto. Ang iboboto ko si Mampe. Pag tumakbo siya sa Maynila, talon-talo si Isko Moreno. Sa Pasig naman, ayaw ko nang kumain ng bacon. Bakit? Sobrang lagkit, hindi makaabante. Kaya sayang ang Pasig. Ang ganda-ganda ng Pasig, maunlad ang Pasig, pero pagka pinasukan ng biko, ikaw ba makakatalong ka pa? Wala talagang mangyayari. Biruin mo, sa Maynila, ang 100 days ni Isko Moreno, napakarami ng programa. Sa Pasig, 100 days, walang report. Ang report, zero. Ay gaya ng kanyang ama, ano ba tawag doon? Bawi? Yung sinasabi, pagka nasa Pasig na yan, ay magbabago na ang Pasig. Marami nga po nagbago. Nireshuffle mo. Wala ka rin pinalitan. Binalik mo rin sa posisyon. Pag sinabi mong babaguhin mo, tanggalin mo ng tanggalin ng tanggalin. Di ba? Yan ang dapat kung gusto mong baguhin. Yung mga kolorom na bus sa EDSA at sa iba't ibang lugar, EUB Express, jeep. Ang daming kolorom, yan ang pagtuunan po ng pansin ng DOTC, LTO, LTFRB, MMDA. Mga inayupak kayo. Palaging 3 gulong. Pag mahirap kang tao, siyempre 3 gulong mo lang. Ang Mercedes ko, 2 gulong. Dinagdagan ko ng isa, bigla naman nag-order ang DILG na bawal na ang 3. Lintik talaga pagka minamalas ka Nagdagdag nga ako ng 1 gulong. Ibinand naman sa kalsada. Grabe. Grabe. Di bali, at yung 3 gulong ko, ihingi ko na lang ng permiso. Baka sakaling payagan ako. No? Baka sakaling payagan ako, ilalapit ko kay Secretary Eduardo Anyo na, sir, ito yung aking service lang na kaya ko lang bilhin. Pwede bang magyaot ako sa National Highway? Di ba? Siguro pwede na yun. Makikipag-coordinate lang. Sana pwede yun.
Kaso baka hindi rin payagan. Baka mamaya makita ako ng mga MMDA. Karamihan pa naman ng MMDA. Karamihan dyan, yung nagkalat doon sa Palawan, yung mga buaya, o paano yung mga buayang local traffic enforcer din. Pagka nakakita ng ganun yun, nagyayaot ka sa gitna ng sa highway, tiyak, pag-aagawang. O, di ba? Kaya, Yusik Martin Dino, sir, at asahan nyo po, darating po ang team ng Wow Action Balita sa radyo at dyaryo dyan sa tanggapan po ninyo. Thank you sir. Ang buti-buti niya at sumagot agad. At gusto ko rin iparating sa kanyang tanggapan, isa pa rin sa gusto nating talakayin sa kanya, sana mabigyan na ng show cause order yung barangay captain na nagkukulambo ng mga sasakyan dyan sa Barangay 42, Zone 3. Sige nga, makialam ka, DILG Maynila. Kapag si Yusik Martin Dino na nagpadala ng show cause order, balita ko ito daw barangay captain nito, Lasmak. Malakas daw ito doon sa tanggapan ng DILG, Di Umanos, Maynila. Ang mga barangay captain pala dyan sa Maynila, ang lalakas pala niyan doon sa DILG Maynila. Paano doon kay Yusik Martin Dino, hindi kayo malakas? Tiyak na lalabasan kayo ng show cause order. Maliban na lamang kung may humaras at hindi mapansin ni Yusik Martin Dino na yung kanyang ipapadala ay naharang. Di ba? Pero siyempre, matatakot yan. Yusik Martin Dino ng DILG ba naman ang magpapadala ng letter? Ba't hindi matatakot kung sino man yung haharang? Ang gustong-gusto ko yung mapadalhan ng show cause order, tapos si Bakin agad, palitan agad ng number 1 kagawad. Ako maniniwala lamang ako kapag binunot agad yung barangay captain dyan sa Barangay 42, Zone 3. At saka dyan sa Malabon, Lungos Malabon, yung barangay captain dyan na walang aksyon dyan sa illegal jumper. Kahit 1 taon nang nirereklamo, grabe kayo. Mahiya kayo. At syempre binabati nga po pala natin si Ma'am Mila Lapos, no, ang presidente po ng San Pilak, kaibigan po namin nila Ma'am Pia. Siyang masigasig at masipag tumulong sa mga OFW. At binabati rin po natin ang presidente po ng Japan, si Boyet Anticamara. Yan po ay kaibigan po natin yan. Kaya kailangan pa bang memoryahin natin yung inyong mga ginagawa, barangay captain? Nako. At syempre binabati ko nga pala yung mga may kaarawan ngayong lahat po na nagse-celebrate ng kanyang mga kaarawan, binabati po natin lahat sila. Nagpapabati si Danilo Basco at saka si John Padil, mga co-anchor natin ng Region 12. Makakasama rin po natin yan dito, si John Padel. At doon sa lahat ng hindi umaaten,
doon sa seminar na ginagawa po natin pag-araw ng linggo, tuwing pangalawang linggo, aalisin na po yun. Aalisan na po yan. Kahit may ID kayo ng Wow Aksyong Balita sa radyo at dyaryo, tatanggalin na po kayo. Pasensyahan po tayo sapagkat hindi kayo sumusunod doon sa utos ko. Kumuha man kayo ng padrino ninyo, hindi na pwede. Kahit may mga ID po akong i-release sa inyo ang ating chief reporter, tatanggalin ko po kayo. Dahil hindi naman kayo nakaka-attend doon sa seminar na ginagawa natin para maging magaling kayong reporter. Isang reporter po, dapat po ay alam lahat, no? Yung kanyang ginagawa. Hindi mahiyain, makapal ang muka, at hindi natatakot. Pag pumasok, alam lumabas. Hindi, pumasok kayo. Hindi naman kayo marunong lumabas. Tapos ako papahirapan nyo. Para kayong nagtampo sa bigas. Inuulit ko, kapag ka dumating ang nasabing seminar, yung na-issuehan ng ID, wala na pong i-issuehan ng ID. Tatanggalin ko yung mga ID ninyo at i-broadcast ko lahat kung sino-sino yung natanggal ulit. Kung natanggal ko yung mga original na dating mga kasama ko po, ay hindi po ako manghihinayang, no? Matanggal ang mga ayaw sumunod. Nakikita natin, may ID na kayo ng Wow Aksyong Balita sa radyo at dyaryo, pero iba ang ginagamit nyo. Bawal yun. At palaging iba ang binabanggit ninyo. Hindi ako papayag nun. At saka nagpapaimbestiga po ako doon sa lahat ng mga barangay captain dyan sa Maynila. Lahat ng mga barangay captain sa Maynila na nakakasabat o nai-interview ng Wow Aksyong Balita sa radyo at dyaryo, tunay po yan. Pero iba po ang banggitin at iba ang suot na ID, hindi ko po sagutin yan. Yan po ang aking pangunahin layunin. Hindi po ako nagbibigay ng ID na hindi susunod. Nagbigay po ako sa inyo, pero tiningnan ko kung susunod kayo, pero pasensyahan tayo. Pagka sa susunod ay hindi kayo dumating sa oras, pasensyahan po tayo. Kahit may ID kayo, hindi na kayo pwede. Kaya nakita nyo, nung nakaraan, nitong linggo lamang, ang dumating lamang. Sino? Si Marlon. Si Roland Peña. Hindi ba kayo nahiya niyan? Nauna pa ako roon sa area. 6:00 pa lamang, nandoon ako. Tapos ako pinag-aantay ninyo, grabe kayo. Tanggal na kayo sa Wow Aksyong Balita. Wala na kayo sa mga listahan ko. At doon naman po sa mga manager ng mga nagbebenta ng mga sasakyan, no? Inuulit ko, pag nagbenta naman kayo, ayusin nyo yung inyong produkto. Kahit anong laki ng kumpanya ninyo, kapag ang produkto po ninyo, bagong-bago, sira agad. Pag nireklamo, pagbabayarin ka, ano yan? 10 araw mo pa lamang nabibili yung sasakyan mo
inirereklamo mo eh. Dapat palitan yan. Ha? Maswerte kayo at wala akong telephone number ng DTI. Kung hindi, ipasasarado ko yan. Huwag niyong akalain ng programang Wow Action Balita sa radyo at dyaryo ay maliit to pero nakakapuwi. May mata kami, tainga, ilong, bibig at kamay para magsulat. Yung nakikita namin, ibabalita namin. Yung naamoy namin, tiyak, ibabalita pa rin namin. Ngayon 2022, yung mga pangunahing tatakbo, pangunahing tatakbo ngayon 2022, mayroon na listahan po ang programang Wow Action Balita sa radyo at dyaryo. At tiyak, mapipilitan na naman po tayong magkolo. At yung sasakit na naman ang ulo ng mga politiko kapag nadaanan ng aking kolom. At tiyak, etong nakasama nga pala natin dahil noong nakikiramay po ang programang ito doong sa bali pinsan ng asawa ko yung namatay doon sa nakaburol doon sa Hagdam Bato. Francis nakalimutan. Espiritu. At dito naman sa Bagong Ilog, kamag-anak pa rin. Abay, nag-uunahan sila. Nakikiramay po ang programang ito. Dalawa yung pinuntahan natin at ayaw naman natin ipakita rito yun. No? At nakikiramay tayo doon sa mga naulila at naiwanan ng mga kamag-anak ng asawa ko. At inuulit ko, lahat po ng ang panawagan po natin sa ating mga reporter, kumalat kayo sa buong Metro Manila, hindi lamang dito sa buong Metro Manila. Hanapin nyo yung mga barangay na may mga illegal parking na kinukulambuan. Videohan nyo, ipadala nyo sa atin. Videohan nyo. Itanong nyo kay Kapitan. O ano ba, Kapitan? Ikaw ba'y kupitan o hindi? Ikaw ba'y pitmalo o litmako? Ayaw mo sumunod? Patanggal ka. Dapat sipain ka. Sana makakita ako ng barangay captain na binubunot doon sa kanyang upuan. Binubunot ni Yusik Martindinho sa upuan, tapos iahagis palabas. At ang ipapalit yung pers kagawad. O, di ba? Binabati po natin si Police Lieutenant Andres Victoriano. Galing, no? Ang galing niya. At napatino niya yung lugar niya. At isa siya sa mga kandidato dito sa programa natin. Attention, attention! Ugnayan ng Pasig. Ma'am Dimanlig. Ma'am Peralta. Nako, ang bait pa naman nila. Oo. Yung 643, 4-0, yun ang tawagan mo. May binigay sa akin na. May binigay sa iyo. Ayaw naman. Basta tayo, tinatawagan natin sila, pero ayaw nilang sumagot, pasensya tayo. No? Pasensya rin kayo dahil tinatalakay po namin yan at nakakaya naman siguro sa inyo na kami pa ang pupunta dyan.
At binabati ko nga pala ang aking pamangkin, si Dima Pilis, no? May programa ito sa FM at saka doon sa kabilang istasyon, no? At binabati rin natin si Mayor Arnel Caabay ng Dumaran, Palawan, ano? At ang text niya kasi nasa meeting siya nung nakaraan with representative of National Commission on Culture and Art. Ay sinusubok natin na tawagan siya, pero tinext natin, hindi naman siya nakakasagot, ano? At yan ang ano natin, ano? Yan ang gusto natin na ma-interview sana, pero hindi siya makasagot, no? Ewan ko kung bakit ayaw sumagot si Arnel Caabay, no? Yan ang ano natin, ang gusto natin sana na ma-interview. Wala Ang gusto sana natin kay Caabay, yung talagang nga pala, no? Binabati nga pala natin yung mga sursuganong kita, no? Pinababati nga pala ni Jerry, Naku, nakalimutan ko na, pati apelyido na naman, pasensya na, At binabati, ang nagpapabati, si Jerry. Nakalimutan ko na kasi ang tagal na, no? Madali kasi tayo makalimot, no? At ayun, nag-text si Chief Reporter Roland Peña, no? Mayroong pinababati, At ayan, pakibati si General Bantag. Binabati at pinababati nga pala si General Bantag, Direktor ng Bucor. Napakagiting at mahusay na happy yan. Warden pa lamang yan ng mga city jail. Okay, General Bantag, Direktor ng Bucor ng National Bilibid Prison ng Muntinlupa, ay pinababati po kayo ng ating Chief Reporter Roland Peña. Yan, yan. At siguro yung ibang mga binabati natin ay nakalimutan. Naku, nakakahiya. At nakakahiya naman doon sa ating Jerry Laguna. Yan. Magaling na abogado yan, si Jerry Laguna. Attorney Jerry Laguna. Binabati po natin at pinababati niya ang mga dugong sursuganong kita. At siyempre, doon sa kanyang pinababati na tatakbo ngayon 2022, no? At nakalimutan ko lamang kung alin dito yung pinababati ni Jerry Laguna, no? Yung pinababati niya ay dugong sursuganon at tatakbo ngayon, no? At binabati natin yung head ng Biseo ng Pasig, si Bong Dormal de Leon, ang head ng Action Line, at hindi po natin nakakalimutan yon, hindi po natin nakakalimutan ang palagi pong ginaganap natin sa Pasig, yung seminar, no? Yan, Jerry Laguna, teka.
Ayan, batiin sa programa mo at marinig yan ng buong Sorsoganon kita. Ayan. Ito, okay. Ngayon, pinababati po ni Jerry Laguna, etong si Brian Iskandor ng Erusin, Sorsogon. May, ayan, tatakbo ng Bukal, 2nd District ng Sorsogon. At si Ribol Lasay, pakibati rin. At binabati natin si Ribol Lasay. At pati po para sa mga activities at programa niya sa Sorsogon Province. Yan. Binabati po at pinababati po ni Jerry Laguna, Mayor Jerry Laguna, attorney na, magiging mayor pa. Okay, thank you, ma'am. Okay. Yan. Yung pagbati po ay galing kay Jerry Laguna, no? Si Brian Iskandor ng Erusin, Sorsogon. Tatakbong Bukal ng 2nd District ng Sorsogon. At si Ribol Lasay, pakibati mo para sa mga activities at programa niya sa Sorsogon Province po. Yan. Pagbati po ay buhat kay Jerry Laguna, Attorney Jerry Laguna. Happy wedding, ano? Happy watching. Happy watching. Malbani Reyes. Thank you, ma'am. Ruel Caldona, no? At ating reporter dyan, Pastor Alvin Gamsi, Roland Peña, chief reporter po natin, JP Villalos, no? Carmen Lord Batojord, Fernan Idea, Prancas Codel, Ninita Gargantil, Rolando Midil, no? Jerry Alyanigi, ayun, reporter po natin niya, Robbie Hernandez. Lahat po sila ay binabati po natin ng maligayang panunood po sa programa po natin. Sana po ay lagi nyo po subaybayan ang programang Wow Action Balita sa radyo at dyaryo at lahat po na nagpo-programa rito, no? Sa Kakampi. Parati po niyong panoorin. At kasi gusto ko sana ay kapag ka nagpo-programa, marami sanang manood. No, walang nanonood sa programa natin. Kaya 'yun ang problema, no? Kaya babalikan uli natin at yung sinasabing tatakbo kay ni Jerry Laguna na Bukal ng 2nd District ng Sorsogon at si Ribol Lasay, no? Si Brian Iskandor ng Erusin, Sorsogon. Yan. Tatakbong Bukal to na 2nd District ng Sorsogon. At lahat po ng Sorsoganong kita, binabati po natin. No? At syempre, binabati na rin po natin ang ating Chief PNP, Archie Gamboa. No? Ay sana yung one strike policy ay ipatupad ng talagang sincero. Pati yung no-take policy, ay matagal na natin. Tayo po ang nagpasimula niyan dito sa programa po dito sa Kakampi. No-take policy, one-strike policy, dito po yan sa programa po sa Kakampi. Tayo naunang bumabakbak ng mga 1602 sa iba't ibang lugar. Gaya ng probinsya. Sa probinsya, matindi po. Ang mga peryahan, 1602. Sa Pasig lang, sa Pasig lang po, may nakita po tayo. Di ba ipinagbabawal pati sa patay? Ang Carry Cross, nako, grabe. Hindi ko na po sasabihin kung saan lugar. Basta may patay, patay ka rin.
Saklang Patay, Caric Cruz, Lucky 9, no? 1602 pa rin po yun. Yun po yung sinasabi natin na ang kautusan po ng ating Chief PNP, yung one strike policy at saka no-take policy, saan po yun? Wala naman po natatanggal. Yung cleansing sa PNP, napakarami pong bugok na pulis. Marami naman bugok na pulis, marami rin namang mahusay na pulis. Kagaya nung in-interview ni Chief Roland, matinong pulis, no? Si Police Lieutenant Andres Victoriano. Yan yung magagaling na pulis na binabati natin. At tama yung pagki-cleansing. Sana lahat ng mga pulis na may mga kaso, kung talagang sincero po ang ating PNP chief na si Archie Gamboa, lahat po, may listahan po ng mga reklamo dyan. Di i-floating status nyo na, tanggalan na, disarmahan na, alisan na ng karapatang maging pulis yan. No? Lalo yung mga nanunutok ng baril, nagtatanim ng droga, protector ng droga, protector ng gambling, lahat ng gambling. Di ba? Marami po. Pati mga illegal terminal, protector. Karamihan dyan, lespo, letmako. Sa Pasay lang Sino yung kumukolekta dyan na nahuli na ng dati ng media yan di ba? Siya pa rin ang umiikot. Dami niyan. Kaya yung bagong tatag ngayon, yung IMIG, nako, ingat po kayo. Yan yung binuo ngayon ni Chief PNP, IMIG. Hindi ko lang alam kung ano meaning ng IMIG Intelligence Monitoring ayata yun. Bahala kayo kung ano niyan, ibig sabihin ng IMIG. Pero yung IMIG na yan, itinatag yan para habulin lahat yung mga, siguro, yung mga illegal drugs, protector, lahat, wetting, sa iba't ibang lugar. Yan po ang At thank you nga pala kay Mampe dito sa 24 carats na bigay nila para daw to sa pampabuenas daw to, no? Sa mga lalaki. Para ba sa lalaki ito, ma'am? Ayan. At kaya yung araw na to, buenas, kasi binigyan ako ni boss ng ganito, no? Hindi naman ako buenas doon sa mga kinukomentaryo ko kasi wala tayong na-interview, no? Panay inutil ang barangay captain dyan sa barangay 42, zone 3, yan, inutil. Tapos doon, barangay captain din sa Lungos, inutil pa rin. Naku, grabe. Tapos ang Meralco, inutil pa rin. Nagka-leche-leche na ang programang Wow Aksyon Balita sa radyo. Kahapon, hindi rin nakarating yung mga isi-seminar, kaya tapos na po ang maliligayang araw ninyo. No? Hanggang doon na lang kayo. Kaya yung dumating, thank you. At huwag ka mag-alala. Kahit isa, dalawa, tatlo, apat, okay lang yon. No? Sabi nga ng dating si Senador Pampilo Lacson, hindi bali ng 3 ang pulis ko, basta matitino. Tama. Sana rin, hindi baling 3 na lang ang senador, 3 rin ang congressman, basta matitino. Gagawa ng batas. Diba? Ako sangayon ako doon sa kampanya ni Presidente Duterte sa lahat po ng mga ginagawa niya. Pero ang hindi ko mawari,
bakit kahit magsumbong ka sa kanya, kahit makarating sa kanya, imposibleng hindi napapanood ni Presidente Duterte yung mga reklamo sa social media. Dito lang sa programa ko ina-attention ko siya lagi Sana yung lahat ng mga inutil na mga na-appoint, tanggalin na po. Huwag na pong ibabalik. No? Tinanggal, tapos inilipat lang. Paano po? Hindi ko malaman kung sinasabutahe po kayo, kagaya nung kinasuhan ng pagiging protector yung nasabing magaling na pulis. Di ba? Yung nakahuli doon sa mayor. At yan po yung sinasabi natin. Sana wag na silang ilagay sa mga posisyon na yan. Pag tinanggal na, tanggal na. Di ba? Dapat tanggalin na po sila lahat. Lahat po ng na-appoint na wala pong silbi at inutil, tanggalin na po. Sibakin na po. Para patunayan po ni